Amen. Tuloy po natin. Pangatlo, everyone should know that God wants a church. God wants a church. God wants you. God wants all men to become His church. Not a church building, but a church. Tayo po yun. Kalipunan ng mga mananampalataya. Verses 41 to 42 nung Acts chapter 2, sabi po rito, kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang 3,000 ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Amen. God wants men to become His church. No? Yun yung gustong buuin ng Diyos na once you accepted Jesus Christ and you have this faith to Him, you really want to obey Him. Gusto niya meron kang belongingness. Gusto niya po meron tayong family. Gusto niya meron tayong magkakasama. 'Di ba? Kaya napansin niyo po maraming mga Christian churches. Amen. Kasi may mga belongingness, no, ang bawat iglesia at ang bawat tao kung saan siya tinawag ng Diyos, no, doon siya ilalagay ng Panginoon. Katulad nito, lahat ng mga sumampalataya, naniwala kila Pedro, idinagdag ng Diyos sa kanila at that day, yung isang araw lang na yon ay 3,000. Napakasaya naman po na mangyari po yun. Nawa sa atin, sa bansang Pilipinas, na yung bilang na yon, imbis na yung bilang na yon na mataas ay doon sa mga nagpo-positibo sa virus, nawa yung bilang na yon ay mangyari din. Kasi di ba umaabot tayo ngayon ng 8,000, 10,000, 12,000. Umabot pa ba tayo ng, alam ko, umabot yata tayo ng 15. Mas maganda yung bilang na yon ay sila yung, bawat araw yun, di ba? Sila yung mga nadadagdag sa mga nananampalataya sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus. No? Gusto po ng God ng iglesia, ng church. Yung building, yes, just to have a decent place to worship God. Siyempre, kaya tayo nagdi-desire ng a place to be with, na kung saan tayong mga magkakapatid sa pananampalataya ay mayroong lugar naman na magsasama-sama. Kaya we are building a building, building talaga, gusaling iglesia. But the real church is us. Tayo po mga kalipunan ng mga mananampalataya, and God wants every man to become a member of His church, to become a family of a church. Amen. So gusto po ng Panginoon na tayo po ay mapasama, madagdag sa mga nananampalataya. Kaya mga kapatid, ito na po yung panahon na talagang magbahagi tayo kung anong mga naranasan natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya, yung naranasan natin bilang sa Panginoong Hesus, anong ginagawa niya sa buhay mo. Share it to others so that these people will also believe and have faith to the Lord Jesus Christ, sa Diyos na Diyos po natin. Amen. Para sila din madagdag sa church. Hindi man madagdag sa SCM, sa ibang church na pwede silang mapadagdag. No? Sa ibang Christian church. Hindi po tayo sakim na, hindi, dapat dito lang kayo sa atin. Hindi naman po. Kung malayo sila, nandoon sila sa tawid dagat o ilang oras na biyahe bago mo marating yung lugar nila, kung saan po sila tawagin ng Diyos, no? Kung malapit naman sila at reachable at pwede sila dito sa SCM, very much welcome po ang lahat dito. Amen. So God wants a church and God wants you. Ang apat, everyone should know that you must live as real Christians changed by God. Verses 43 to 46 po ng ating pinag-aaralan. Sabi po rito, verse 43, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang
magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng nananampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Pinagbibili nila ito at ang mga pinagbilhan ay pinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Amen. So, mamuhay po tayo. Lahat dapat malaman ito na ang mga tinawag ng Diyos, ang mga anak na ng Diyos, as we are calling ourselves Christians, we must live as real Christians, changed by God, called by God. Amen. Nakita po natin yung nasa verse 43 to 46 na yung fear and honor to God, sabi dun sa verse 43, dahil sa maraming himalang nagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang magkahalong pitagan at takot. Amen. So nagkaroon sila ng takot sa Diyos, pitagan, yung the respect, the honor, which is dapat sa atin yung nagmumula, no? Bilang mga tunay na mananampalataya, and then sharing and giving, yung pagiging generous, na hindi po madamot, no? Yung ganoon. Yang ngayon pong kumakalat na community pantry na yan, napakagandang halimbawa ng pagbibigay. Kasi anong sabi doon, magbigay ayon sa kakayahan, kumuha ayon sa pangangailangan. Kumbaga maging practice din yun training din yun ng mga Pilipino paano maging tapat sa sarili mo, no? Kung tapat ka talaga sa sarili mo, tapat ka sa tao at may concern ka sa kapwa mo, ikaw na kukuha ka lang ayon sa iyong kailangan. Katulad po nito, no? Binebenta nila yung kanilang mga ari-arian, tapos yung pinagbentahan hindi naman napupunta sa kanila talaga. Although they have the right, kasi kung ari-arian mo yun, di syempre ikaw may karapatan doon sa pinagbentahan. Pero hindi, sasama-sama nila and then sinishare nila, no, para yung pangangailangan ng lahat ay matugunan. At masaya po sila sa bagay na yon, sa mga ginagawa nila na yon, no? So, isa sa masayang pakiramdam po talaga na dapat meron ang pakiramdam at ugali ang mga tunay na mga mananampalataya ay yung katulad nung mapagbigay, no? Yung bukod sa mapagbigay, yun nga, yung kung ikaw naman yung kukuha, yung pagiging tapat mo naman din na kukuhanin mo lang kung ano yung nararapat, no? Kung ano yung kailangan mo lang, no? Good example na makikita sa'yo na hindi ka gahaman, hindi ka ganid, no? Kasi kung ano lang yung kailangan, yun yung kinukuha. So, nandun yung, alam mo yung kahit walang nakakita ka sa'yo, kasi yung community pantry, di ba, walang nagbabantay po talaga dyan Kung sino man yung nag-put up, hindi niya yun babantayan. Basta pinut up niya yun, nilagay niya yun doon, inayos niya para kung sinong may kailangan, pumunta doon, sinong may gustong mag-donate naman, pagkaloob doon, no? So, hindi siya binabantayan po talaga. So, yun nga yung practice, a very good practice of honesty, no? Doon makikita ang mga ugali ng mga tao sa ganong bagay. Kaya, kung ikaw ay mananampalataya Kristiyano, dapat maganda yung makikita sa'yo bilang halimbawa. Kung hindi ka kukuha, magbigay ka ayon sa iyong kakayahan. Hindi naman din naman po yan yung alam mo yung paistaran ng bigay. Yung iba kasi, di ba, kung ano yung, nag-donate ako. Di ba, anong turo ng Biblia? Sabi sa Mateo, wag nang ipaalam ng kanang kamay sa kaliwang kamay kung anong ginagawa niya. Ibig sabihin, huwag ka nang maingay. Kung tumulong ka, di tumulong ka. Hindi mo na dapat binobroadcast na, alam mo ba, dun sa namin.
Hindi na, kasi ang mahalaga do'n alam ng Diyos kung anong ginagawa mo. Amen. So, be a giver. In all ways, in many aspects of our lives, kung anong kaya mong ipagkaloob, ay magkaloob ka. Marami po akong nakikitang mga nakakatuwang kwento sa social media, no, na ah, dahil sa gusto nilang magkaloob, yung isang senior citizen nga kung nakakuha na siya ng pangangailangan niya, kaya yung tinitinda niyang kakanin, inano niya doon sa pantry. Kasi ang katwiran niya, yung dahilan bakit siya nagbebenta para may makain sila. Meron na siyang nakuhang pagkain dahil doon sa community pantry na yon. So inilagay niya na lang yung paninda niya doon, which is very very good, no? Meron yung lolo din, kung nabasa niyo yon, kumuha siya isang hiwang kalabasa, okra, nakita mo yung bitbit niya, piraso lang, no? Kaya nga kahit na sa social media, sabi ko, Lolo, God bless you. It was really meant for me na talagang kahit di ko siya kilala, nawa pagpalain siya ng God at ingatan siya ng Panginoon. Amen. So yun, maging good example po tayo sa mga ganyang bagay, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen. So sabi din dyan, always be happy and joyful, no? Although meron tayong kinakaharap, no, wag pa rin nating kalimutang maging masaya dahil meron po tayong Diyos, no? Anong gagawin mo? Magmumukmuk ka ng magmumukmuk. Yung bang pagmumukmuk mo nare-resolba yung pandemya? Hindi, 'di ba? So, gusto ng God maging masaya tayo at pumayapa ang ating kaisipan, pumayapa ang ating kalooban, dahil naniniwala tayo, hindi naman tayo pabayaan ng Diyos. Andyan pa rin siya. He's still in control. Tandaan po natin yan. God is still in control to this world. Although naghahari ang demonyo sa mundo, pero tandaan natin, meron pang mas nahari sa demonyo. At yun po yung ating Diyos. Yun si Jesus. We have a very, very big God. Amen. So, let us be happy and at peace. Siyempre, hindi naman mawawala sa atin yung nag-aalala, nag-iisip, saan tayo dadalhin ng pandemya na to. Pero, wag lang po tayong mapagod, manalangin. Wag po tayong magsawa na tumawag sa ating buhay na Diyos. No? Naririnig niya po tayo at nakikita niya po tayo. And we never know, hindi natin alam, we really do not know His reason why, no? Kaya sama pa rin sa panalangin ang government officials natin, kasi malaking factor po sila dyan, ang mga government officials natin, because they are the one holding what is happening to our nation. So, wag po nating kalilimutang ipanalangin ang mga namiminuno sa ating bayan. Panglima, everyone should know that men must praise and worship God. Verse 47. Sabihin nyo, narinig ko na lahat ng sinabi mo. Very good kung narinig mo na ang lahat ng mga itinuro na to. Ang tanong, yung bang narinig mo na yan, ginagawa mo? Verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So everyone should know that men must praise and worship God. Dapat malaman ng lahat na isa sa pinakamahalagang katungkulan ng tao ay ang purihin at sambahin ang tunay na Diyos. Amen. Sabi nga, paulit-ulit po nating sinasabi, kung hindi sasamba ang tao sa Diyos, ang Diyos kaya niyang utusan kahit ang mga bato para purihin siya. At nakakatakot po yun. Kapag walang nagpupuri sa Diyos at utusan ng Diyos ang mga bato, ay nakakatakot ang magaganap po sa ating mga tao. Di ho ba?
At bakit hindi naman po natin siya pupurihin? Siya na nag-alay ng buhay sa atin. Siya na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa ikaliligtas mo, ikaliligtas ko. Siya na nagligtas sa atin sa kasalanan. Siya na naghugas sa ating mga karumihan. Bakit hindi mo siya pupurihin? Bakit hindi mo siya sasambahin? What will be your reason para hindi mo gawin ang mga bagay na to? And what will be the reason para mahiya ka na gawin, na sambahin mo ang Diyos kahit na sa maraming harapan ng mga tao? Amen. Sabi nga ng Biblia, pag kinahiya mo ko, ikakahiya din kita. Pag pinagkaila mo ko, ipagkakaila din kita. Ba mahirap yun? Sabihin sa'yo ng Diyos, hindi naman kita kilala eh. Diba? May nababasa po tayong ganyan. So, wag po nating ikahiya na sambahin ng Diyos. Wag nating ikahiya ang mga gawain na ganito, na ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, na ikaw ay umaawit para sa Diyos, na ikaw ay nananalangin, na ikaw ay nagbabasa ng Biblia, na ikaw ay may hawak ng Biblia. Hindi po kinakahiya ang mga bagay na to. Amen? At makita po natin dito na talaga namang kinalulugdan ng lahat ng tao yung mga taong nagpupuri sa Diyos. Kumbaga, maganda yung feedback, no? Maganda yung feedback sa mga anak ng Diyos sa bagay na ginagawa nila na yon. At makikita pa ulit natin dito na idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So patuloy ang pagdaragdag ng mga naliligtas, no? At isa din po 'yun sa i-aim natin na merong mga nadadagdag na maliligtas every time po na tayo po ay nagkakaroon ng gawain, every time po na tayo nagsasama-sama, nagsasalo-salo, sumasamba sa Panginoong Diyos, every time po na meron kang binabahagi na idadagdag yan sa atin ng Diyos, na ipanalangin natin yung mga mini-mentor po natin, yung mga inaalagaan natin, kung meron man. Pero dapat meron. So kahit po paulit-ulitin natin yan, ilan ang kaya mo, isa lang ang kaya mo, sumigi ka lang sa isa. Hindi naman po tayo nagre-require ng kailangan ikaw meron kang 10. Hindi. Ilan ang kaya mong sharean? Isa? Sige, sharean mo yung isa. Isa lang kaya mong alagaan? Sige, alagaan mo yung isa. Amen. We must know, we Christians, we the children of God must know our mission. Bukod dito sa pinag-aralan natin, everyone should know that Jesus is Lord, that every person must repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ, that God wants a church, that we must live as a real Christian, and we must praise and worship God. Everyone should know that. Tayo naman, we must know what we need to do. Sabi sa Bible, kapag alam mo ang isang bagay na dapat mong ginawa pero hindi mo ginawa, ay isang kasalanan. Just a simple reminder for all of us. We must continuously sharing God's word so that everyone should know, and everyone must know and accept Jesus Christ as their personal Lord and Savior. Kung paanong pinakilala sa iyo ang Diyos, tinanggap mo, namuhay ka bilang isang mananampalataya, ganon din ang gawin mo sa iba. Ganon din po ang gawin natin sa iba. Amen. At maging malaya na po yung mga iba na hindi pa malaya. Magdesisyon na kayo ay maging malaya sa tanikala. No? Maging malaya na kayo sa kultura, sa tradisyon, sa paniniwala, sa mga event nga, yung mga pangyayari na dapat taon-taon ganito ginagawa. Maging malaya na po tayo sa mga ganyang bagay. What's in the Bible, that's what we're going to do and what we have to believe in.
Amen. Yun po yung dapat paniwalaan natin kung ano ang nakasulat sa Biblia. And if you really know Jesus Christ, your Jesus, kung kilala mo talaga yung Diyos mo, susunod ka sa Kanya. Amen. Hallelujah. Nawa po ay meron tayong napulot sa mga pinag-aralan natin ngayon at nawa talaga pong ang lahat ay makapagdesisyon na mamuhay ng tatawaging mananampalataya at anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin na. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa mga salita mo ngayon. Salamat sa mga pangunawa, kapahayagan. God, we're really praying sa lahat ng mga nakarinig ng mga aral na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na talagang ito'y tumimo sa kanilang puso, sa kanilang isip at makapagdesisyon na sila po, Panginoon, ay lubusan ng tumalikod sa kung ano man yung mga nakasarap pa sa kanila. Buksan na po nila, Lord, ang puso, ang isip nila sa iyo lamang, O God. At nawa maging malaya sila sa katotohanan, Panginoon. Tanggapin nila yung totoong aral, O Diyos. At yun po yung nagmumula sa iyong salita sa Biblia. Because the Word is God. The Word is you, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kaya nga po, dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat makakanood, nakarinig ng video na to, Panginoon, ay lubusan ng manampalataya at sumunod po sa iyo, God. Patuloy na dalangin din namin ang aming kapaligiran, ang aming bansa, ang aming pamahalaan, na paghusayan po nila ang kanilang pamamalakad at paghawak sa pagharap sa pandemya na to, O Diyos. God, hindi kami magsasawang ipanalangin na nawa, O Diyos, maubos, matapos na ang pandemya na to, Panginoon. We bind the spirit of death in the mighty name of Jesus, and we bind the transmission of the virus, whatever variants are those, in Jesus' name, Lord God. Tinutunaw na po namin silang lahat. Ano ang mga pangalan ng mga variants na yan, Panginoon? At patuloy na dalangin namin maging malinis ang bansang Pilipinas, maging malinis ang hangin nandito sa bansa na to, Panginoon. Maging malinis na yung mga nahawahan, mga nasa ospital. Lord, we're still praying for your healing touch right now sa lahat ng mga nasa isolation facility. We're praying for all the doctors, for all the nurses, for all the hospitals, for all the mayors. Lord, lahat ng ito, Panginoon, sa lahat ng mga frontliners namin, O Lord God, nilalapit po namin sila sa iyo, O Diyos. Patuloy na patatagin, palakasin mo po sila at maubos na, Lord God. Mas marami yung gumaling kaysa yung bilang ng mga nagpo-positibo. We continue to pray, Lord God, and we bind yung numero na yan na nagpo-positibo, Panginoon, na bumaba hanggang sa mawala na po yan, especially here in Cavite, in the mighty name of Jesus, Lord God. We are praying for Governor Remulla to stand for truth, to stand as a governor, to stand for what is right, to stand kung ano yung dapat niyang gawin, Panginoon. Because He has all the authority in this place, Lord God. In the mighty name of Jesus, Lord God, pangunahan mo po siya, O Diyos. Bigyan mo siya ng karunungan, bigyan mo siya ng kaalaman, Panginoon. At dalangin po namin na lahat din ng mga government officials ay magkaroon ng banal na pagkatakot sa iyo, O God. We're also praying, Panginoon, O Diyos, na ito maging malaya na ang bansang Pilipinas, Panginoon. Maging malaya na, lalo na, Panginoon, sa pananakop ng mga Chinese sa West Philippine Sea, sa Scarborough. Actually, sa 5 karagatan po yata yun na pilit nilang inaangkin, God. Ikaw lang ang may kakayanang baguhin ang kaisipan ng mga inchik na yan, God. Dalangin namin, Panginoon, na magkaroon pa rin ng maganda at mabuti ang mga pag-uusap. Magkaroon pa rin ng mga diplomasya. Magkaroon pa rin, Panginoon, ng puso sa kanilang mga pag-uusap between those leaders, Panginoon. Leader ng Pilipinas, leader ng China, Panginoon, Lord. We're praying for peace in the mighty name of Jesus, Lord God.
Dalangin namin na wag pong magkaroon ng sinasabi nilang gulo o gera. In Jesus' name, Lord God. Hallelujah. We just commit to you everything, Panginoon. Even our lives, Lord God. Sa iyo po namin pinababahala ang lahat ng bagay. Nawa lahat ng mga salita na naririnig po namin, napapag-aralan namin, papasok sa tenga pero hindi siya lalabas sa kabila. Kung hindi papasok siya rito, didiretso siya sa aming mga puso, Panginoon. Nang sa ganon, makita yung epekto, yung resulta sa lahat ng mga napapag-aralan po namin, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga patuloy na pasaway at matitigas ang ulo, O Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang siyang magbago sa kanila, O God. Ikaw po ang magpakilala sa kanila, O Diyos. Sa lahat ng mga ayaw pa, Panginoon, na tumalikod, lalo na yung mga sumasamba pa sa mga Diyos-Diyosan, O Diyos, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa kanila, Panginoon. Patuloy na dalangin namin na magkaroon pa rin agad ng espasyo sa puso nila at bigyan kanila ng pagkakataon, God, na manahan sa kanilang mga puso at sa kanilang buhay, Panginoong Yesus. Salamat sa bawat umaga na ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat sa kalakasan. Hindi man namin nakukuha, Lord, lahat ng sa katawan namin physically, hindi man namin nakukuha ang lahat ng nutrients to boost our immune system, Lord. Ikaw po ay sapat-sapat sa aming buhay, sapat-sapat sa aming katawan, Panginoon. Kaya sa iyo po kami, Panginoon, nagtitiwala, ano man ang mga kakulangan, ikaw po ang magpuno nito, O Diyos. Kakulangan sa pisikal, kakulangan sa spiritual din, O Diyos. At patuloy na mag-init ang lahat, mas lalong mag-init sa iyo, Panginoon, at dalangin ko, mag-desire na ang lahat, lalo na, Panginoon, ang mga tinawag mo na talaga, mag-desire na meron na po silang alagaan, meron na po silang bahaginan, meron na po silang i-mentor, O Diyos. Magkaroon po sila, Panginoon, ng disciples nila mismo, O God. Hallelujah, hallelujah. Dahil yun po yung nais mo, Panginoon, ng lahat ng tao, Panginoon, ay maging iglesia mo, O Diyos. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon. Patuloy na balutan mo ang lahat sa amin, maging ang mga mahal po namin sa buhay na hindi po namin kasama ngayon, O God. Balutan mo po kami ng banal mong dugo at banal mong Espiritu Santo, Panginoon. Ikaw yung shield namin, ikaw yung protection po namin, God. Wala nang iba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Maraming salamat po. Minsan pa magkita-kita po tayo sa ating midweek service at sa susunod na linggo. May na. Yan. Ano na po tayo? Tumatakbo na po tayo ng halos kalahati na ng taon ng 2021. God bless po sa ating lahat.